na mag-merge dito. Yun ay tatanong ko sana. Meron pa bang mga parating pa dyan? Yun, Mike, kanina ang monitoring nila na sa may Quezon City Circle, mga 500 yun, parating daw dito. Pero talagang ang inaasahan nila, Mike, dahil nga sa mga isyong kinakaharap ngayon ng pamahalaan, ay nasa 10,000 ang mga militanteng magrarally dito. Wala natin kung aabot yung crowd na yan sa nakikita natin mula rito sa ating vantage point, Mike. At kamusta naman ang panahon dyan, John? Mike, maganda ang panahon, makulimlim, perfect para sa mga sitwasyon ng mga nandito, mga nagbabantay na government forces. Kung makikita ninyo, papakita lang natin dito sa baba. Ito yung mga pulis. Relax na relax po sila, nagpapahinga. Siguro nag-iipon ng lakas, hindi ko alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi talaga ito tulad ng mga nakaraan, Mike, na ganitong oras ay talagang mainit na ang sitwasyon. May mga paluan na, may mga batuhan na. Pero ngayon, eto, relax pa naman. Pero titingnan natin kung ano mangyayari maya-maya, Mike. Maraming salamat, June Federation. Babalikan ka namin dyan sa loob, maya-maya lamang. Ito, nakikita na natin, Mike, no? Si Pangulong Aquino ay tutungo na sa plenary hall. Papasok na. Papasok na. Kasama yung mga nag-welcome sa kanya nung siya ay dumating dyan. Incidentally, naka-helicopter ang Pangulo, no? Nang dumating sa lower house kanina. At siya ay lumapag sa helipad dyan. Sinalubong siya ng mga honor guards ng lower house at ng upper house. Ang medyo nakilala ko lang, Mel, yung alin niya sa natakpan na o lumampas na sa camera, nakaitim na saya. Yan si Ma'am Cookie Feria, siya ang head ng Presidential Protocol. Tuwing may nga ganyang formal at opisyon na. Wala na, lumampas na, nauna na. Hindi, saya, nakasaya din siya, nakapormal. Nauna na siya, si Ma'am Cookie. Yun, yung tumawid. Yun. Siya ay taga-Department of Foreign Affairs. Siya po ang head ng Presidential Protocol. Siya ang nagmamando kung saan dapat at kung sino. Ito na, ilang saglit na lang yan. Si ano pala, Gina de Venecia yung nakadilaw. Si Congresswoman. Gina de Venecia. Okay. Ang sasalubong yata sa kanya dapat ay yung speaker ng Kamara, pati na ang presidente ng Senado. Yung mga namumuno ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Medyo may kahaba ng kaunting-unti yung lakad mula dun sa tinatawag na holding room hanggang pagpasok dyan sa plenary hall, dyan sa may batasan. Yung nasa background, yung nakikita nyo yun, mga larawan po yun ng mga kongresista. Ito na. Yan na yung, ayan na. His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. On the part of the Senate, the joint session is hereby called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is hereby called to order. May I ask everybody to please remain standing for the singing of the national anthem. Bayang maliliw, pero sa sinamalan, alam ng
Sa dagat at bundok, sa simayan, sa langit na mata, may dinatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng matawad mo'y tagumpay na nagdidindig. Ang bituin ng parang ng kailan, ang may di magdidinig. Lupa ng araw ng aking pagsinta, buhay namin sa piling mo. Ang inikaya ng may magpapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Prayers. Please remain standing for the nation's prayer. Amang makapangyarihan, puspos ka ng biyaya at pagmamahal. Pinupuri at dinarangal ka namin sa walang sawang paglingap sa amin. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil tinipon mo ang bayang Pilipinas sa araw na ito upang dakilain ang mga biyayang pinagkaloob mo po sa amin. Sa mga nagdaang araw, sinubok kami ng panahon dahil sa lubos naming tiwala sa iyo at sa turo mong pagdadamayan at pagkakaisa na lagpasan lahat namin ito. Kaya sa pagtitipong ito, hinihiling po namin na bigkisin pa ng matibay na pagkakaisa ang lahat ng Pilipino. Habang patuloy namin tinatahak ang landas tungo sa isang higit na maunlad at mapayapang Pilipinas. Basbasan at gabayan mo kami, lalo na ang aming Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Kongreso at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan upang may sakatuparan ng adhikain tungo sa maayos na paninilbihan sa inang bayan at sa kayo'y maikapuri sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa iyo, siya nawa. Ladies and gentlemen, members of the Congress of the Philippines, His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Salamat po. Maupo tayo lang. Salamat po muli. Maupo tayo. Vice Presidente Jejo Marbinay, dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, Senate President Franklin M. Drilon at ang mga miyembro ng Senado, Speaker Feliciano Belmonte Jr. at mga miyembro ng Kamara de Representante, Chief Justice Maria Lourdes Sereno at ang ating mga maestrado ng Korte Suprema, mga kagalang-galang na kagawad ng kalipunang diplomatiko, mga miyembro ng kabinete, mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga kasapi ng militar, pulis at iba pang kawani mula sa ating uniformadong hanay, mga kapwa kong nagseserbisyo sa taong bayan at sa aking mga boss, ang mga minamahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang aking ikalimang sona. Isa na lamang ang natitira. May kasabihan po tayo, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Kaya marapat lang po siguro, tayong magbalik raw noon sa sitwasyon
natin. Para bang kahibangan ang mangarap? May burokrasyang walang saysay, patong-patong ang tongpats, at bubukol ang korupsyon sa sistema. Naturingan tayong sick man of Asia. Ang ekonomiya natin matamlay. Ang industriya manipis. Walang kumpiyansang mamuhunan sa ating pambansa. Ang resulta, kakarampot ang trabahong nalilikha. Dinatnan nating tigang sa pag-asa ang mamamayang Pilipino. Marami sa atin ang sumuko at napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa. Nakayuko na lamang nating tinanggap, talagang wala tayong maaasahan sa ating pamahalaan at lipunan. Nalugmok nga po ang Pilipinas dahil sa labis na pamumulitika. Naglaho ang pananalig natin sa isa't isa. Humina ang kumpiyansa sa atin ng mundo at ang pinakamasakit, nawalan tayo ng tiwala sa ating mga sarili. Sa puntong ito natin sinumulan ang pagtahak sa tuwid na daan. Bilang ama ng bayan, nakaatang sa aking balikat, hindi lang ang mga suliraning ating dinatnan at mga lumilitaw sa kasalukuyan. Obligasyon ko ring paghandaan ang kinabukasan. Sa bawat sandali, kailangan kong isaalang-alang ang interes at punto de vista ng lahat. Isipin na lang po ninyo, para kang nanonood ng 200 channel sa telebisyon ng sabay-sabay. Kailangan alam mo, hindi lang ang kasalukuyang nagaganap, kundi ang pinanggalingan at paroroonan ng nilalaman ng bawat channel. Bawal malito. At kailangan may tugon ka sa anumang tanong, suwestyon at kritisismo at dapat sagutin mo ito bago pa iharap sa iyo. Hindi po madali ang trabaho ito at tao lang po ako na kung minsan nagkakaroon din ng agam-agam. Ngunit buo ang aking loob dahil malinaw ang aking pangunahing layunin. Ang ibalik ang gobyerno sa dapat itong tuon, ang paglikuran ang taong bayan sa lahat ng panahon. Di po ba't may kasabihan tayo? Bigyan mo ng isda ang tao at papapakain mo siya ng isang araw. Turuan mo siyang mangisda at habang buhay niyang mapapakain ang sarili niya. Halimbawa nito ay ang TESDA. Sa Training for Work Scholarship Program, nagambag ang DAP ng 1.6 billion pesos. Nakapagpatapos po ito ng 223,615 benepisyaryo. 66% po nito o katumbas ng 146,731 graduates ang nagtatrabaho na ngayon. Iyon naman pong 34% na natira, tinutulungan na rin ng TESDA na makahanap ng trabaho. Tingnan po nyo, lahat ng mga TESDA scholar nakalista ang pangalan at iba pang datos na pwede nyong kumpirmahin. Kung hahatiin natin, nandiyan po yata sa harapan yung listahan. Kung hahatiin natin sa bilang ng graduates ang naipagkaloob na pondo, pumapatak na 7,155 pesos ang naipuhunan ng pamahalaan para sa training ng bawat scholar. Sa BPO sector, mababa na ang kitang 18,000 piso kada buwan. Kada taon, kikita siya ng 234,000 pesos. Ibigay man ang maximum tax deduction, ang magiging income tax niya kada taon, 7,900 pesos. Ibig sabihin, ang pinuhunan ng Estadong 7,155 pesos sa unang taon pa lang nabawi na, may sobra pa. Ito at ang lahat ng ibibuwis ng ating scholar hanggang magretiro siya ay magbibigay naman sa kanyang kababayan ng parehong pagkakataon. Ito po ang mabuting pamamahala.